kay Amy Marcos mga kaloys na talagang ang tindi ng pinagbibitawan niya salita laban sa kay BBM. Sinabi na, ang kapatid ko ay bangag. Hindi lang kapatid ko, pati yung asawa niya, si Liza, at saka yung anak. Imagine mga kaloys, ganun ang paninira ni Amy. For what? Dahil ba dun sa 2 billion pesos na pork barrel during the time of Duterte sa Ilocos Norte, kaya ganyan siya? May maleta-maleta din ba itong si Amy? Na pati kapatid niya ay gusto niyang siraan, 'di ba? So, yun nga, hindi maintindihan ng mga Marcos Loyalists bakit naging ganyan. Pero even, okay, si BBM, sinabi din niya, I hope she's well. Lahat sila ay nag-alala sa kondisyon ng utak ni Amy, bakit siya ganyan? Eto mga kalisa, hindi man natin sila kilala ng lubusan sa likod ng camera, pero makaka-observe kayo makaka-analyze kayo unless kayo ay utak DDS. Hindi talaga kayo makaka-analyze. Okay? So, kung mapansin yung mga kaloys, tatlo po sila magkapatid. Pero, kanino close itong si Irene? Kung matinong ate itong si Amy, dapat close sila, di ba? Bakit ang close si Bongbong at saka si Irene? Di ba? Pero, hindi pinalampas itong sinabi ni Amy. Okay? Itong latest na naman yan na birada. Okay? Kay BBM. So, eto mga kaloys, si Amy. Nung buhay pa yung tatay ko, ganito. Nung buhay pa yung tatay ko, ganun talagang niya, ginamit naman niya si Marcos Sr. 'Di ba? Ginamit or siniraan? Take note ginamit niya ang tatay niya dito sa kanyang message. Ano yun? Lulukuhin niya ang mga Marcos loyalists? Ganon? Itong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yon. Pupunta yon sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. May mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Bakit kami? Nawawala yung ama naman namin. Tinanong ko siya, ba't ganon? Sabi niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. So, all about patawad. Okay? Humingi na ba si Amy dun sa paninira niya sa kapatid niya? Diba? Yung question mga kaloys wala siyang ebidensya At base dun sa itong pagre-research mga kaloys, si Amy po ang may issue sa droga. 'Di ba? Yung pinakita ko sa inyong balita, 'di ba, na article, right? Na yung sinabi dun sa article, bakit hindi natapos ni Amy yung pag-aaral niya sa US, 'di ba? Ang sagot ni Ferdinand Marcos Sr., baka nga na ito si Amy sa droga. Pero never natin nakita sa diary ni Marcos Sr. na nag-worry siya kay BBM dahil sa droga. It's only Amy. And yung sa diary ni Marcos Sr. mga kaloys, kung nababasa niyo yun, ang nakalagay lang doon ay nag-worry siya kay Bongbong Marcos kasi carefree. Diba? Tamad. Yun lang, pero never na-mention about droga. Kay Amy lang nagkaroon ng issue. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niya sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Ito mga kalaysa, ano ang punto niya dito? Si BBM ang black sheep sa family?
si BBM ang pasaway, makita mo naman sa dalawa until now kung sino talagang pasaway, di ba? Narinig niyo ba si BBM na nanira ng kapatid? Hindi, di ba? Narinig niyo ba si BBM, di ba? May lumabas sa kanyang bunganga ng yung pag-PI-PI. Wala, di ba? Hindi mo narinig. Di ba yung sa vlog na niya, yung nagsalita siya ng ng PI pero talagang na talaga nila parang tinanggal, 'di ba? Or nag-beep lang, beep, right? Kasi alam niya na hindi 'yun tama. 'Di ba mga kaloys? So, 'yun na nga, sinisiraan ni Amy dito si BBM na nung bata pa sila pasaway na talaga siya. Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, Maraming humaharang. Yan, si Mrs. President Liza Marcos po. Kasi di ba mga kaloys, in-explain ko na sa inyo noon pa, 2016, nung time na tumakbo bilang Vice President si BBM, ang gusto ni Amy, si Duterte. Okay? Pero ayaw ni Mrs. President talaga kay Duterte. Siguro nakita rin niya mga kaloys na yung ang pagmumura, di ba? Ayaw niya yun. At sabi din ni Mrs. President, ayaw niya sa mga taong may tattoo. Di ba yung mga anak ni Duterte may maraming tattoo? Di ba? So ayaw din siguro ni Mrs. President yung mga walang respeto sa buhay. Di ba yung parating nagbabanta? Kaya siguro ayaw niya kay Duterte. So nag-away na noon pa itong si Liza at saka sino to? Si Amy. And eto na nga mga kaloys, 'di ba nagpabida-bida itong si Amy na dahil sa akin or dahil kay Rodrigo Duterte ay nalibing si Marcos Sr. So ibig sabihin yun yung parang utang na loob? Ganun ba ang gusto ni Amy? 'Di ba na mangyari? Pero eto, may sinabi pa siya dito mga kaloys na talagang budol talaga. nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. May nanira. Di ba siya lang na sumira? Di ba? Doon sa iglesia ni Cristo na rally. Di ba mga kaloys? Ang tindi ng kaplastikan o in denial ba ito si Amy? Di ba? Tapos siya yung pabida-bida or parang siya yung parang gusto niyang sabihin na siya yung matinong anak ni Marcos Sr. Come on. Hindi po bulag ang mga Marcos loyalist, Amy. Di ba? Maikukumpara ka dun sa ama mo kung ano yung prinsipyo mo. Di ba? Kaya nga lang maraming tatanong, di ba, anak ka ba talaga ni Marcos Sr.? Bakit ganyan yung ugali mo? Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya Ano, hingi siya ng tawad dahil hindi niya na suway si BBM or hindi niya na-influence? Alam mo mga kaloys, kung buhay lang si Marcos Sr., di ba? Ito siguro ang sasabihin niya. Anong klaseng pag-iisip yan? Antindi mga kaloys, birada ng birada pa rin siya. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.